He chose our inheritance for us, the pride of Jacob whom He loved. God has ascended amid shouts of joy, the Lord amid the sounding of trumpets. Sing praises to God, sing praises. Sing praises to our King, sing praises. For God is the King of all the earth. Sing to Him a psalm of praise. God reigns over all the nations. God is seated on His holy throne. The nobles of the nations assemble as the people of God of Abraham, for the kings of the earth belong to God. He is greatly exalted. Sige po, patuloy po natin palakpakan ng Panginoong Jesus. Sige po, the best love offering at our God. Oh, hallelujah. Open your mouth. Say thank you, Lord. Oh, hallelujah. Salamat. Sabihin mo, salamat, Panginoon, sa buhay na nagday ko. Salamat sa malinaw na kaisipan. Salamat sa kalakasan, sa kalusugan. Salamat may panibagong umaga. This is the day that you have made, Lord, and we will all rejoice and be glad in it. Ama, salamat. Narito kami para purihin ka, para sambahin ka, para luwalhatiin ka, para pasalamatan ka. Ama, nakikita mo at kilala mo ang bawat isa sa amin. May mga kabigatan, may mga pagkakamali at pagkukulang sa isip, sa salita, sa gawa. Kami po'y lumalapit sa iyo dahil kayo nagsabi sa 1 John 1:9, kung aming ipapahayag, aming aaminin ang aming kasalanan, ikaw ay tapat at banal na kami patatawarin. Salamat po ng maraming sa oras na ito. Kami nananampalataya ang banal mong presensya ay naririto dahil sinabi niyo kung saan may dalawa o higit na nagkatipon dahil sa akin, ako ay naroon kasama nila. Salamat po na marami sa tagumpay sa araw na to. Salamat sa iyong salita na mahayag, na matatanim sa bawat puso at isipan. Salamat sa iyong lingkod na gagamitin. Masasabi ang nararapat o ang hindi. Salamat sa tagumpay. Salamat sa covering of the blood of Jesus sa bawat isa. Maging sa lahat ng papunta pa lang sa lugar na ito. Diniklara namin ang mga inyong divine protection. Walang gawa at plano ng kaaway ang makakakilos sa lugar na ito. Maging sa aming mahal sa buhay sa mga sila naroon. Salamat po, Ama. Inaangkin namin ang katagumpayan ng gawain ito mula sa umpisa hanggang sa matapos. Sa iyo lamang po ang papuri, parangal, pagsamba, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Jesus na tayo magsabi na Amen! So magpalang umaga po sa lahat. Sige po, pwede po ba ngayong umaga, batiin muna natin mga katabi ng isang magandang umaga. Sige po, yung may kasamang malaking ngiti, ng punong-puno ng pagmamahal sa kapatid natin. Magandang umaga, kapatid! Amen. Hallelujah. God said in Romans 5:8, God had shown His love while we were still sinners. Amen. Ganun na lang po tayo kamahal ng Panginoon because He showed His love through Christ Jesus. Hinayaan niya mamatay si Lord para sa ating lahat. At alam ko na mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Amen. Sino po rito yung nararanasan yung pag-ibig ng Diyos? Sige po, pumalakpak na malakas para sa ating Diyos na buhay. At ngayong araw na ito, hayaan natin ang puso natin mananapig sa pag-ibig ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Come on. Come on, church. Alam ko, may mas malakas na malakpak dyan. Hallelujah.
Salamat, Panginoon, sa walang sawang pagpapawala sa amin na kami iyong mahal. Pinatunayan mo kapangyarihan mo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay ka, totoo. Sa mas malakas na tinig, pinatunayan mo kapangyarihan mo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay ka, totoo. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Pinatunayan mo kapangyarihan mo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay ka, totoo. Pinatunayan mo kapangyarihan mo, kapangyarihan mo
Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Come on, church, can you hear it? Your voices higher. Mahal kita, oh Panginoon, buong buhay sa iyo'y alay. Nawao, Diyos, iyong tanggapin ang aming pagpupuri, pag-ibig. Mahal kita, o Panginoon, buong buhay sa iyo'y alay. Nawao, Diyos, ang aming pagpupuri, pag-ibig. Isa pa, mahal kita, o Panginoon. Mahal kita, o Panginoon, buong buhay sa iyo'y alay. Nawao, Diyos, iyong tanggapin ang aming pagpupuri, pag-ibig. Ang aming pagpupuri, pag-ibig. Ang aming pagpupuri, Maraming salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Sa iyong mataas sa papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Praise God. Isa nga pong best clap of praise po sa Panginoon. Yung pong naniniwala na si Lord ay worthy ng ating praise. Isa po malakas na palakpak po sa Lord. Sige pa po. Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa JA1 Church. Before po natin marinig po ang message po natin for today, meron po kami mga ilang announcement po para po sa lahat. Unahin muna po natin for our podcast. Nakakatuwa po because we'd like to announce to you na yung mga preaching po ni Bishop Art Gonzalez ay mapapakinggan nyo na po sa Apple Podcast and Google Podcast and Spotify. So, ang gagawin nyo lamang po ay ito. Sa lahat po ng mga iPhone users, taas nga po ang kamay na lahat po ng iPhone users. Ang inyo pong cellphone po, ang iPhone po, meron po doong application, ang tawag po ay Apple Podcast. Hanapin nyo lamang po ang The Power in You with Bishop Art Gonzalez. Mag-subscribe at ang lahat po ng mga preachings po ng minamahal po nating Bishop ay inyo na ding mapapakinggan. Taas naman po dito sa mga J1 family po ang gumagamit po ng Spotify app. Taas po ang kamay. Ayan. Sa Spotify po, meron po dong section ng podcast. Hanapin nyo lamang din po ito pong The Power in You with Bishop Art Gonzalez at mapapakinggan nyo na po ang mga messages po ng ating po minamahal na Bishop. Nakakatuwa po because yung gospel po ay ipipreach po natin globally right now using the technology. So we are encouraging every one of you po to subscribe and share it with your friends and family. Ibalita nyo po sa kanila that yung po mga messages si Bishop Art Gonzalez, The Power in You, is now available po sa Apple Podcasts, Spotify, and Google Podcasts. Palapakan po natin si Lord. Another announcement po. Taas po ang kamay ng 21 years old to 40 years old. 21 to 40 years old, taas po ang kamay. Okay, may isang pa akong request. Pwede po ba yung 21 and 40 years old? Pwede po ba kayong tumayo? 21 to 40, can I request you please stand up? Okay. Lahat naman po na nakaupo, palapakan naman natin po ang Lord po sa lahat sa kanila. Okay, tingin po kayo kay Brother Pao. Sa lahat po ng edad 21 to 40 years old, we are so excited because sa darating po na February 27, that's February 27, 2020, 6:30 p.m., magkakaroon na po tayo ng Young Professional Service. Woo! Palapakan naman po dyan! So we are encouraging po, lahat po ng 21 to 40 years old, this service is for you. Yung po ay gaganapin February 27, it is a Thursday. Magsisimula po tayo ng 6:30 p.m. and we will be joined by life group leaders na edad 21 to 40. Alam niyo po, nito po nagdaang 2018 and 2019, sa biyaya po ng Panginoon, nakapag-develop na po tayo ng mga life group leaders para po sa ating edad. And we are encouraging each and everyone po na nakatayo ngayon, yung edad 21 to 40, please do attend the special service for you. Now, Brother Pao, yan ba ay para lamang sa singles? No. Lahat po ng 21 to 40, whether you are single or couple, you are invited to attend the Young Professional Thursday service. Dito po sa service na ito, all issues that concerns young professionals, mapapakinggan niyo po. At higit sa lahat, we will be able to connect to other life group leaders in the age of 21 to 40 years old. Palapakan po natin ang Diyos po. Pwede na po tayong umupo. So, magkita-kita po tayo doon. Ulitin ko po, that's February 27, that's a Thursday, 6:30 p.m. We will be launching po the Young Professional Service. Palabak po uli na malakas po sa Panginoon. And for other announcement po, here's Melanie. Ayan, for the other announcement po, as time goes by po, hayaan po natin na meron pa rin po tayong prayer meeting every Tuesday po, dyan po sa welcome room, every 6:30 to 9 o'clock in the evening. Everyone is invited po. This is not just for pastors and leaders, but every one of us, we can all join our prayer meeting every Tuesday. We also have our worship night. It is our midweek service every Wednesday. It is held on every 7 o'clock to 9 o'clock in the evening. Dito rin po yan sa ating JA1 Sanctuary. And for the youth po, taas po lahat ng kamay ng mga kabataan dito.
Yan. Sa lahat po ng mga kabataan, meron po tayong youth service every Friday. Ito po ay ginaganap na sa bagong new time slot every 5:40 in the evening hanggang alas 8 po ng gabi. Doon po ito ginaganap sa JA1 Kumingtang Church. And kasabay po nito, meron po tayong young adult gathering every 7 o'clock hanggang 9 o'clock in the evening. Doon din po ito sa JA1 Kumintang Church every 7 o'clock and 9 o'clock in the evening po. And for the youth prayer works po ng mga kabataan, ito po ay ginaganap tuwing Thursday in the evening from 6 o'clock to 8 o'clock in the evening. So without further ado po, we are papakilala po natin ang ating speaker for today. He is the senior pastor of JA1 Antipolo. He is none other than Pastor Mark De Guzman. Praise. Good morning po. Bati mo yung katabi, good morning. Magsitayo po tayong lahat. No, labas po natin ang ating Bible. And like we always do, no, let us declare Luke 4:18-19. Sige po, magsitayo tayong lahat. Sa lahat po ng may dala ng Bible, pag malaki po natin. Ayan. Sabay-sabay po. Luke 4:18-19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen? Sige po, praise God. The best na palakpak para sa Lord. Huwag muna po tayong upo. No, magkaroon muna po tayo ng more declaration. Mahilig po kasi ako mag-declare before po I start. So next slide please. Ayan, sabay-sabay po natin ilabas ang ating Bible, no? At declare po natin, 1, 2, 3, go. This is the Word of God. It's in my life. I want this in my life. I will live by His Word. And today, I will receive every promise God has for me. Saglit po tayong yumuko at pumikit and we will pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang ito. Lord, we declare na ngayong umaga, Lord, tatanggap kami ng mabubuting bagay. Lord, I pray na patuloy niyong ihanda ang puso't isipan ng bawat isa. And Lord, as I speak in front, Lord God, I pray that you continue to give me wisdom, understanding, anointing, and power, Lord, at ikaw lamang po ang mapapurihan, maita sa gawain pong ito. We love you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen and Amen. So bago po tayo umupo, sige po, huwag muna po kayo umupo. Mamaya naman mahaba kayong uupo, okay? So kasi isa po sa napansin ko po sa panahon po ngayon, sa tuwing meron pong kainan, lagi po nating pinipicturean. Tama ba? Di ba? Pinopromote natin, no? Ang sarap ng pagkain dito sa Batangas, no? The best yung lomi, pipicturean natin. Bakit ngayong umaga, hindi po natin simulan, no? Bring out your cellphone, no? Dahil ngayon kakain po tayo ng spiritual food, no? Picture po tayo, selfie po tayo, tapos i-post natin sa Facebook. Parang ganito lang po, ganyan, no? Okay? Sige po, sabay tayo. Kasama yung katabi mo. Kapag yung katabi mo walang Bible, ang i-caption mo, this is my Bible and my neighbor without a Bible. Okay? Go. Picture muna tayo. 30 seconds. Kailangan po kasi ipagmalaki natin ang salita ng Diyos. Amen? Di ba? Proud tayong pinagpamalaki yung mga pagkain natin. No? Yung the best lomi. No? Kung ano naman po yan. So make sure after nyo i-upload, mamaya na po kayo mag-Facebook. Okay? Yan, nice. Dami nagpipicture. Post niyo po yan, ha? Para makita na makikita natin sa Facebook, no, kung ano yung ginagawa natin kada linggo. Okay? So, sige po, makakaupo na po tayong lahat. Thank you. Praise God. So, ngayong umaga, sino pong excited magsabi ng Amen? Amen. So, it is really important, no, guys, that we understand na the Word of God is very powerful. Amen? Sa JA1 Antipolo po, we always do, no, yung Bible declaration. Talaga pong pinalalakas po namin ang salita ng Diyos. Kasi isa po sa napansin ko, iilan na lang po talaga ang nagbabasa ng Bible sa loob ng simbahan. Amen? Umaasa lang po tayo kada Sunday. Amen po? Diba? Ang isang tao, kapag hindi kumain ng 3 araw, ano po nangyayari? Nanghihina. Tama ba? The same thing sa ating spiritual na buhay, no, the moment, no, na tuwing linggo lang tayo kumakain, no, marami po sa atin nagiging payatot spiritually. Tama ba? Kaya dapat ang bawat isa po sa atin lumakas po pagdating sa salita ng Panginoon. Amen? So, makikita niyo po sa picture, no? Ano po nakikita niyo dyan?
Yan, Bible at notebook, no? Isa pong dapat maintindihan ng karamihan, no, sa loob ng simbahan. Sa tuwing uma-attend po tayo ng mga ganitong gawain, tayo po ay hindi lang attender. We are a student. Sabihin po natin student. Meaning, tayo po ay learner, no? Every time na pumapasok po tayo dito sa JA1 main, no, our main concern is to learn. Amen po, sabihin po natin learn. Isa po sa nakita kong problema, no, sa loob ng simbahan, kasi po sa Antipolo po, meron po akong grupo doon na sinasama ng mga nagme-mentoring din po. And isa po sa napansin namin, no, marami pong tao sa loob ng simbahan, they are not willing to learn. Amen? Kaya marami po hindi po nag-grow. No? Sino po mag-agree dito? No? Sa kabila po ng nangyari ng pagpasok ng 2020, maganda pa rin po ang nag-aabang natin sa mga natitirang buwan. Magsabi po ng amen. Amen. Di ba? Kahit makikita po natin sa Facebook, no, yung listahan ng mga iba't ibang nangyari, pero based po sa mga prophets na sinusundan ko sa mga website na meron po akong fina-follow at mga kakilala ko, ang lagi po nilang sinasabi na ang taong 2020 ay maganda. Ito po ay simula ng panibagong dekada. No, kung sa China po, meron po silang tinatawag na Year of the ganito. Di ba, this year para sa China ay Year of the rat or mouse, hindi ko po alam. And tayo, dahil tayo po ay sinusundan po natin ng Hebrew, no, ang year po para sa mga Hebrew ay Year of the mouth. Meaning, anything na sasabihin po natin ay mahalaga. Amen? Kaya nga po, in Numbers 14:28, ang sabi po doon, anuman sabihin mo, papatulan ng Diyos. Kaya this year, kinakailangan, anuman pong lalabas sa ating bibig, no, maging mapagbantay po tayo. Amen? Sino po dito nag-expect na ang 2020 magiging maganda para sa kanya? Amen. Praise God. Totoo po yun. Pero take note, not for everyone. No, maganda lang po ang mangyayari sa mga darating na buwan na panahon doon sa mga taong may kakayanang maniwala. Amen? Basahin po natin in Hebrews 4:2. Ito po, may instruction po ako sa bawat isa. Kung ikaw ay nag-toothbrush, no, may karapatan kang magbasa. Okay? Pero kapag hindi ka nag-toothbrush, exempted ka. Okay? So, ibig sabihin, kapag ang katabi mo hindi nagbasa, alam na. Okay? So, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. 4:2. Ito po, may instruction po ako sa bawat isa. Kung ikaw ay nag-toothbrush, no, may karapatan kang magbasa. Okay? Pero kapag hindi ka nag-toothbrush, exempted ka. Praise God. No? Ang salita ng Diyos, ibinigay para sa lahat. Amen? Pero ang makinabang ay para sa ilan lang. Amen. No? Sabi po dyan, meron nakapakinig, kaya lang, no, sa pakikinig nila, naging wala rin pong saysay. Kaya sabi mo sa katabi mo, no, kapatid, unahan tayo. Amen? Dahil ang salita po ng Diyos, no, binigay sa lahat, pero hindi po para sa lahat. No, kahit ano pong pakikinig natin ng Word of God, kahit ano pong basa natin ng Word of God, kung hindi po natin hahaluan ng pananampalataya, it will be useless. Amen? Pwede po itong masayang. No? Kaya nga sa tuwing pupunta po tayo dito sa Meno, pag sumasampo po tayo, umaatin tayo sa mga ganitong gawain, kinakailangan po, nilalagay po natin yung pananampalataya natin. Amen? Kaya ngayong umaga, no, gusto ko po na maging ready po yung heart natin na tatanggap po tayo ng salita ng Diyos. Amen? So how do we do that? No, kinakailangan po ilagay natin yung faith natin. And para ma-activate po natin ang faith natin, we need to expectant. Sabihin po natin, expectant. Amen? Kaya mapapansin niyo po sa Bible, no, si Jesus, tuwing nagpapagaling siya, lagi siyang nagtatanong, do you believe I can make you well? Amen? Kasi ang gusto niya, no, sa mga anak niya, laging nag-expect. Para lang po kanina, nagbabasa po ako in Book of Mark, no, chapter 1, meron po isang man with leprosy, no, sabi sa kanya, I believe you have the power to heal me. Dahil natuwa si Jesus, nakita niya na itong mamang to, nag-expect na kaya siyang pagalingin, agad-agad pinagaling. Amen? And in the Mark chapter 2, meron din po isang paralitiko at meron siyang tropang 4, no? Ang ginawa ng 4, gumawa ng paraan para madala kay Jesus, at nung nakita ni Jesus doon, sabi po doon sa verse, seeing their faith, no, gumaling po yung paralitiko. Kaya napakahalaga po na tuwing pumupunta po tayo sa ganitong gawain, ang heart po natin lagi i-expect. Amen? And the only way to increase our faith is through the Word of God. Kasi the more we focus on the Word, the more it increases our faith. Amen po ba? Amen. Next slide please.
Basahin po natin, Proverbs 9:11 to 12. Sige po, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Basahin po natin, Proverbs 9:11 to 12. No? The reason why we do our sabay-sabay. devotion, 1, 2, 3, the, go. the reason why we read the Bible is not for devotion. Kaya po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos at nakikinig ng salita ng Diyos is for us to learn and to gain wisdom. Amen? At ang nakakatuwa po, the more we gain wisdom, no, mas pinahaba nito ang ating buhay. Amen? Sino dito gusto niyang humabang kanyang buhay? Sabi mo, magbasa ka ng Bible. Tanong mo natin Bible mo. Ayan, no? Hindi po sa pansit nakukuha ang pangpahaba ng buhay. Amen? Nasa Bible po. The more po nating inaaral ang salita ng Diyos, mas lumalawak ang ating karunungan at kaalaman sa buhay. Kaya po mis natututo tayo. Amen? And good thing, no, sa tuwing nagbabasa po tayo ng Bible, tayo po yung nagbe-benefit. Amen po ba? It is for our own good. No? Bakit po natin pinag-uusapan to? Though ang topic po natin ay love. Diba? Ang topic po natin for this month ay love. Amen ba? Pero gusto ko pong magsimula dito dahil I believe if you love God, you will read, obey, and meditate His Word. Amen? Hindi po natin pwedeng sabihin, mahal natin ang Diyos pero ayaw natin ang Kanyang salita. Dahil ang Diyos ay ang salita. Amen? Kaya nga I encourage everyone, no, kung wala ka pang Bible at meron kang magandang cellphone, masakit mapakinggan, no, pero mahiya ka naman. Kinakailangan meron po tayong Bible. Amen? At gawin po natin tong part ng buhay natin. Kasi ito lang po talaga ang susi para ang buhay ng isang tao maging prosperous at successful. Amen? So ngayong umaga pong ito, tuloy po natin yung series natin about love. Sabihin po natin love. Actually, ito rin po yung topic namin sa JA1 Antipolo. No? So, we've been talking about love for 3 weeks na. Ngayon po ang nagsasalita po sa amin ay wife ko. Siya po yung naiwan. So, andito po ako. Sino nandito nung first week? No, first week. No, naalala niyo yung topic ni Bishop? Di ba? Patungkol sa love, pero nag-focus siya about forgiveness. Amen? Pero bago po ako magpatuloy, no? Sino po dito mga first time? Pakitaas ang kamay. Sige po, taas ang mga kamay. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko po kayo papupuntahin. Lahat po ng first time, taas po ang kamay. Taas po ang mga kamay. Ayan. So, bigyan muna po natin sila ng JA1. God bless you. Welcome. Come on, yung the best na palakpak. So, sa mga first time po dito, wala po kaming ibang hangarin kung hindi maipakilala sa inyo si Jesus. Kasi dito po sa JA1 family, naniniwala kami na si Jesus lang ang makakapagligtas sa atin at makakapagbigay ng buhay na walang hanggan. So, yung pagbisita nyo po, we pray na ito lang po ang simula at patuloy pa po namin kayong makasama dito. Amen po? And sa mga lahat ng nag-invite, Lord ang magbe-bless sa inyo. Amen? So, tanongin mo yung katabi mo, kamusta ba ang puso mo? No, maganda po na chine-check natin ang tayo ng puso natin. Amen? Kasi kapag tama ang tayo ng puso ng isang tao, lahat ng lalabas sa ating bibig tama. Amen? Kapag tama ang tayo ng puso ng isang tao, lahat ng maririnig natin tama. Kaya lang, kapag hindi tama ang tayo ng puso ng isang tao, wala na lang tayo ibang maririnig kundi yung mali. Wala na lang tayo ibang sasabihin, makikita, kundi yung mali. Amen? Kaya nga nakakatuwa, no, na pinlan ni Bishop na ang series po natin I love. Kasi po, the more I study love, ito po based sa experience ko po, the more I study love, mas lalo ko pong naintindihan na hindi ko pa pala talaga naiintindihan yung salitang pag-ibig. Alam niyo po yung salitang pag-ibig, napakalawak. Amen? Akala natin ganun kasimple, pero napakalawak. Sa isa pong relasyon, isa sa pinaka most misunderstood elemento ng relasyon ay love. Kaya mapapansin niyo po, di ba, ang daming broken relationship, ang daming naghihiwalay. Amen? Kahit nakakakilala na sa Lord, nakukuha pa rin maghiwalay. Amen? Kasi hindi talaga natin naiintindihan kung ano ba talaga ang pag-ibig. Now, many people don't know about love. No, they struggle. No, marami pagod na po. They are tired of trying. So ngayong umaga yan po ang pag-uusapan natin. Kasi bilang anak ng Diyos, no, it is really important that we operate in love. Amen po ba? No, bilang anak ng Diyos, ayaw niya na, alam niyo, pumupunta tayo dito, may dala-dala ng
sama ng loob, galit. Dahil ang pinupuntahan po natin dito ay Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Amen? Kaya nga ang goal natin ngayong morning, after this celebration, lahat po tayo mag-ooperate sa pag-ibig. Aalisin natin lahat ng sama ng loob, galit, inis, pikon, ipagkakatiwala natin sa Panginoon yan. Amen? In 1 John, let us read 4:7-8. 1, 2, 3, go. Kaya ang goal natin ngayong morning, after this celebration, lahat po tayo mag-ooperate sa pag-ibig. Aalisin natin lahat ng sama ng loob, galit, anyone who does not inis, love pikon, does not know ipagkakatiwala God, natin for sa Panginoon God yan. Amen? is love. In isa pong bagay na mapapansin po natin sa verse na yan, na ang Panginoon, ini-expect niya talaga ang kanyang mga anak ay marunong umibig. Amen? Di ba? Sabi dyan, mga minamahal, mag-ibigan kayo sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Amen? At lahat ng umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Amen? Kaya lang, kung sino man ang hindi umiibig, ay hindi nakakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Kapag hindi po natin unawa, kung ano ba talagang ibig sabihin or ano ba yung function ng love, alam nyo, marami pong tatamaan. Even po yung kasama natin sa loob ng bahay, kasama natin sa loob ng church, maaapektuhan. Kaya nga mahalaga na ngayong umaga, mas palawakin pa po natin yung pagkakaintindi natin pagdating sa salita pong love. So ngayon, ito po ang aking pamagat. Paki-flash, brother. 1, 2, 3, go. Ayan. Meron po tayong mga ilang bagay na pag-uusapan patungkol sa salitang love. Kasi there are times minsan akala natin, alam na natin. Pastor, love, very basic. Alam ko na yan eh. Dapat tinuturo yan sa mga bata. Pero kung magkakaroon lang po tayo ng humble heart and the more we meditate God's Word, mas lalo nyo pong marirealize, mas lalo nyo pong matututunan na ang dami pa pala natin dapat maintindihan. Ang dami pa natin dapat malaman. Ako po, I am married for, ilan ba? 10? Siguro. Hindi ko kabisado. Yan naman ang problema ng mga lalaki. Tama ba? Hindi lang ako. Hindi talaga natin kabisado. Basta ang alam ko po ay 10 years na po ata akong kasal. Kundi ako sana hindi panoorin ng wife ko, So, 10 years na po akong kasal, pero the more ko pong pinag-aaralan yung salitang love, grabe, sabi ko, napapapalo ako sa ganyan sa ulo. Sabi ko, grabe, ang dami ko palang kasaplayan na ginagawa. Ang dami palang mali sa ginagawa ko. Maaari meron sa inyo, marirealize nyo may mga pagkukulang din tayo pagkakamali. Last week, gusto ko lang pong balikan to. Dito po si Doc Jing, pinakinggan ko po kahapon yung turo niya. At nag-focus po siya dito sa 1 Corinthians 13, 4-7. Love is patient and kind. Love is not jealous. It does not brag and it is not proud. Love is not rude. It is not selfish and it cannot be made angry. Sa madaling salita, dito sa 1 Corinthians 13, makikita po natin yung tunay na definition ng love. Pero hindi po tayo dito magpo-focus kasi dinaanan natin ito last week. Kung yan naman po kayo. Ngayong umaga, mas iintindihin pa po natin kung ano ba talaga ang pag-ibig based on the Word. So, are you ready? Sabihin mo sa katabi, mamaya mo na ako usapin. Okay? Kung ang katabi mo ay nagpi-Facebook, sabihin mo, mamaya na yan. Saglit lang naman tayo. Okay? Basahin po natin to. Maganda po itong quote na to. And I do believe mag-a-agree po kayo. Sabi po ni Miles Monroe, love is the most misunderstood concept on earth. Okay? Sabay-sabay din po natin basahin para din po tumatak sa atin. 1, 2, 3, go. Akong kasal. Kundi ako sana hindi panoorin ng wife ko, So, ang pag-ibig daw, ang isa sa pinaka-hindi nauunawaan na konsepto sa mundo. Bigyan ko po kayo ng sample. Ang pagkuha ng marriage contract laban sa pagkuha ng driver's license, ano pong mas mahirap? Ano pong mas mahirap? Mas mahirap pong kumuha ng driver's license. Kasi sa pagkuha ng lisensya sa pagdadrive, kinakailangan mo muna mag-driving lesson. Amen? Tapos, bago ka makakuha ng non-pro, kinakailangan mo munang mag-student. Maghihintay ka ng 30 to 60 days para mag-non-pro. Unlike pagkuha ng contract or ng certificate sa pagpapakasal, basta nasa tamang hustong, or nasa hustong gulang ka lang, bibigyan ka na. Amen? Nakakalokong isipin, parang ang gobyerno, seryoso pa sa kalye sa sasakyan kaysa sa buhay ng tao. Amen? Diba? Basta nasa hustong gulang na yan, 18, 21, o sige, pwede na kayo magpakasal. Pero sa pagkuha ng lisensya sa pagdadrive, hindi agad tayo nabibigyan. Amen?
Di ba minsan may nag-fail pa. Amen. Kaya nga no, nakakatawa, marami pang sasakyan na tumatagal kaysa sa ibang relasyon. Tama ba? Di ba? Nananatili yung sasakyan, pero yung relasyon wala na. No, maraming tao, they know how to drive, pero ang mamuhay or ibigin ang ibang tao, hindi tayo marunong. Kasi hindi naman talaga natin pinag-aaralan. No? Many people are victims of broken heart, no? Maaari sa lugar po ito, no, meron talagang, alam niyo, gusto niyo nang sumuko, gusto niyo nang bumigay, but praise God, andito po tayo, no, para pag-usapan po natin tong salitang love. Amen? Review po natin, no? In the Bible, there are four kinds of love, no? Maaari yung iba alam na po sa inyo. No, ito po yung tinatawag na, sige po, ano po yung number 1 dito sa upper left? Eros. Tapos, ang Eros love, ito po yung sensual love or romantic love or mas alam nating sex love. No, ito yung mahal kita, sa amin ka naman tumingin, sa amin ka naman tulog. Ng contract or yan po yung tinatawag na Eros love. Meron din naman po tinatawag na storge or stereo. Ito yung love na familial love and filial love. Ito naman po yung brotherly love that unites believers. No, ang filial love, ito yung suklian. No, mamahalin kita kasi minamahal mo ko. Nasa usunggulang na yan, 18-20. At ang agape love, ito yung divine kind of love na pinakita ng Diyos sa atin. Our goal is ma-reach po natin tong agape love. Sabihin natin agape. Pag sinabi pong agape, ito po yung unconditional. No, yung tatlong yan, torch, eros, leo, wala sila nung agape. Tama dahil ba? Ang agape unconditional. Diba? Unlike itong tatlong to, conditional pero, yan. Amen? Yung relasyon wala na. So, agape is real love. Kung ang isang tao ay born again, meaning you have the Holy Spirit. Tama ba? And once you have the Holy Spirit, meaning the love of God is inside of you. Tama? No? Pag tinanggap mo ang Panginoon, ang Holy Spirit papasok sa iyo, at ang pag-ibig ng Diyos, no, mananatili sa iyo. Kaya lang, bakit ganun? Kung ang pag-ibig ng Diyos, meron pa rin mga taong naghihiwalay. Kasi po, ang pagkakaroon ng Holy Spirit is not equal to having the knowledge. Parang ganito po, no? Kahit kumpleto ka sa toolset ng pagpapaayos ng sasakyan, hindi ibig sabihin nun, kaya mo nang ayusin yung sasakyan. Tama ba? Kasi kahit kumpleto ka sa toolset, kung hindi mo naman alam gamitin yung toolset, no, useless lang. Amen. The same thing, kahit ang pag-ibig Diyos nasa atin, kaya lang hindi tayo marunong mag-operate no, sa unconditional love, masasayang lang. Amen? Kaya minsan no, nakakalungkot man isipin, kung sino pa yung tao sa loob ng simbahan, yun pa yung maraming kaaway. Amen ba? Kung sino pa yung tao sa loob ng simbahan, yun pa yung kinaayawan sa labas. Kasi hindi natin naiintindihan no, kung ano ba yung unconditional love na gusto ng Panginoong Diyos sa atin. Actually, no, ang divorce po, no, nababalitaan niyo po, parang naaprubahan na or maaprubahan na. Ang divorce po ay resulta lang naman ng kamangmangan. No, mamaya madadaanan po natin yan. In 1 John 4:9-10, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Amen? Yung relasyon wala na. So, agape is real love. Kung ang isang tao ay born again, meaning you have the Holy Spirit, have eternal life through Him. Verse 10, once you have the Holy Spirit, this is meaning the love of God. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as sacrifice to take away our sins. At ang pag-ibig ng Diyos, agape. This is unconditional. Amen? Si Vice Ganda, no, marami po siyang mga green jokes, no, mga jokes na foul, pero may mga times po talaga, pag nagseryoso si Vice Ganda, magaganda po yung binibitawan niya. Meron po siyang isang salita na hindi ko makakalimutan. Sabi niya, you will know that it's love when the love is unconditional. Yung tipong mamahalin mo yung tao dahil wala kang nakukuha. Amen? Diba? Sabi niya pa, no, hindi mo mamahalin dahil sa kung anong nakukuha mo. Mamahalin mo lang siya, yung tao, kahit wala kang nakukuha. Kinakailangan madating natin yung point ng buhay natin, no, na hindi ko alam basta mahal lang kita. Amen? No, nakakalokong isipin, paano yun? Bakit walang dahilan? Yun na nga Yun ang problema sa maraming tao. Bakit maraming nasisirang relationship? Dahil ang gusto natin sa pag-ibig, merong dahilan. Pero mamaya, no, pag-uusapan natin, ang tunay na pag-ibig ay walang dahilan. Amen? So, sino po excited ngayong umaga? Mabilis lang po natin to dadaanan, no? Okay. So, next slide please. There are things, no? Nilagay ko po siguro dyan 4, no? Na things that we need to know about love. Number 1, paki-flash, born again.
Pero meaning you have the Holy Sabay-sabay. Spirit. 1, 2, 3, go. Verse 10, once you have the Holy This Spirit, is meaning real the love of Not God that is we in love. us, Tumingin ka but sa that katabi mo, He tanongin mo, loved lalo na us kung katabi mo, and asawa sent mo. His Son. Sabihin mo ba, ang pag-ibig ba ay pakiramdam? Tanongin mo. Anong sagot? Anong sagot? Dito, anong sagot sa taas? Yes or no? May nag-yes, may nag-no. Dito sa baba, yes or no? Yes. Ayan, kaya marami pong sumasablay. Amen? Love is not a feeling but a choice. Makikita po natin, you have to choose love and you must choose to love. No, ang pag-ibig pinipili, hindi po siya pakiramdam. It is a force-generated decision, meaning isa siyang desisyon na nabuo, no, sa buhay ng isang tao. Bakit ko po ito nasabi? Kaya maganda po, nagbabasa talaga tayo ng Bible. No, kasi kapag palaging Facebook ang binabasa nyo, lilinlangin kayo ng Facebook. No, paiiralin palagi ang emosyon, ang feeling. But in the Bible, kaya nga po ang approach ng Bible sa mundo laging baliktad. Amen? Ang approach ng Bible sa mundo baliktad, no? Sa Bible, no, tinuturuan tayo magbigay kapag wala ka. Amen? Pero sa mundo, magbibigay ka lang kapag meron ka. No, sa mundo, kapag may kaaway ka, bawian mo. Pero sa Bible, kapag may kaaway ka, mahalin mo. Nakukuha po natin, kaya po baliktad ang Bible. Tulad po niya, sabi sa mundo, ang pag-ibig daw dapat may pakiramdam. Pero ang turo sa atin sa Bible, hindi dapat binabase sa pakiramdam. At makikita po natin yan, next slide, in Romans 5:8. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Yan. Diba? Anong If sagot? God Dito, will anong sagot sa respond taas? with Yes event, or no? alam Alam nyo, wala po tayo lahat dito. May nag-yes, may Amen? nag-no. Dito Kung sa ang baba, pagbabasihan yes or no? lang ng Diyos ay pakiramdam Yes. niya. Ayan, Kaya marami pong No? sumasablay. Para Para ibigin tayo. Alam nyo, wala po tayo dito. Sabi po dyan, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig nung tayo'y makasalanan pa. Tatanungin ko po kayo, kung merong nagkasala sa inyo, anong pakiramdam nyo dun sa isang tao? Di ba? Naku, di ba? Manggigigil ka. Amen? Pero ang pinakita sa atin ng Diyos, no, sa kabila na tayo'y makasalanan, pinakitaan niya tayo ng pag-ibig. No, tatanungin ko po kayo, kung paiiralin ng Diyos yung pakiramdam niya niyan, sa tingin nyo, pwede mag-activate ang love? Di ba hindi? Pero sa kabila nun, ang Lord nag-decide na tayo ay mahalin. Kaya nga kung feelings lang po ang basihan, kaya marami pong relationship nasisira kasi ang basihan ng pag-iibigan nila ay yung pakiramdam. Ang problema po pakiramdam, every 5 seconds pwedeng magpalit. Mahal kita ngayon, pero maya-maya tigilan mo ko, umalis ka muna sa harapan ko. Tama ba? Di ba? Kasi ganun po ang pakiramdam. Amen? Di ba? In John 3:16, sabi doon, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Di ba? Napakahirap na ibigay. No? Pakiramdam, ibibigay mo yung isa mong anak na wala namang kasalanan para sa mga taong makasalanan. Kung pakiramdam lang ang basihan, hindi natin magagawa yun. Amen? Kaya nga, ngayong umagang to, we need to decide na ang basis ng love natin, hindi dapat ay yung feelings lang natin. Dahil true love, sabihin natin, true love has no feelings. Amen? True love has no feelings. No, it is a choice. Kasi po, feelings are chemical. Ang chemical, no, nag-change po yan every 5 seconds. No, pwede pong mawala yan. No, katulad po, for example, kapag ikaw meron kang pakiramdam sa isang tao, meron pong nangyayari sa loob natin na emotional chemical reaction. Meaning, may nangyayari sa loob natin, ang problema hindi po stable yan. Di ba? Sa isang minuto, pwede po agad magpakiramdam natin. No, parang ganito, no, kapag ang lalaki, no, damay na rin natin ang babae, pag meron ka nakitang pogi or magandang babae, di ba, unang sulyap, mahal ko na siya. Sino pong nakaranas ng mga ganyan? No? Di ba yung mga biroan na ganyan, ang ganda, nabihag niya na puso ko. Kasi ang mata natin can interpret certain things, no? At once na pumasok sa ating mata, nagpo-function agad yung isip natin. At yun ang unang nagsasabi sa atin, ay, mahal ko na siya. No? Kaya lang marami nalilinlang dahil yun ay hindi tunay na love. Yun ay excitement. No, the moment na maramdaman mo yun, meron yung adrenaline na bubuo sa loob natin. Amen? Ngayon, maraming nalilito, akala nila tunay na pag-ibig na yon. But in reality, it is not love. It is adrenaline. Amen? Kaya nga nagkakaroon ng number 1, number 2, number 3, number 4. Di ba? Number 5. Kasi,
Pag tayo po ay na-fall in love with excitement or mas alam nating infatuation, uulit lang ng uulit yan. Ay, pogi na naman. Ay, maganda na naman. Nakuha niya na naman puso ko. Pangalawa na. Eh, may dumaan na naman. No, nabihag niya na naman puso ko. Paulit-ulit yan. Amen? Maintindihan po ba tayo? Kaya nga majority of people, no, lito tayo sa excitement love, no, kaysa sa true love. Kaya nga ang tunay na pag-ibig, no, pinipili, hindi binabase sa pakiramdam. It is an act of the will. Amen? Kaya maganda po nagbabasa tayo ng Bible kasi mas lalo po nating naiintindihan, no, yung mga sikreto sa buhay, no, lalong-lalo na po pagdating sa relationship. Okay? So number 1, ano yung number 1? Love is not a feeling but a. Okay. Tuloy po natin. Number 2. Can interpret certain things. No? Pag sinabi pong command, syempre pumasok sa ating mata, nagpo-function agad yung isip natin. At diba? Yun ang unang in John 13, 34, 35, let us all read. Sige po, lahat po, magbasa po tayo. Parang lahat kayo hindi nag-toothbrush, no? Po sa loob natin. Sa kay Bishop. Amen? Ngayon, maraming nalilito, akala nila tunay na pag-ibig na yon. But in reality, it is not love. It is adrenaline. Amen? Kaya nga nagkakaroon ng number 1, number 2, number 3. Diba? Kaya nga sabi dyan, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. No, mahalin niyo ang isa't isa kung paano ko kayo inibig. Amen? Love is a law. At ang law ay walang feelings. Amen? Bigyan ko po kayo ng sample. No, kunwari ikaw ay merong ka-meeting ng 8 a.m. ng umaga. No? Eh, ang oras na ay 7:59. Ngayon, papunta ka dun sa daan, sa meeting place ninyo, kaya lang biglang nag-stoplight, nag-color red. Sabi ng pakiramdam mo, go. Pero sabi ng batas, stop. Sinong susundin mo? Yung pakiramdam mo or yung batas? Di ba yung batas? Kasi kapag hindi mo sinunod ang batas, anong pwede mangyari? Pwede ka maaksidente. The same thing with love. Kapag hindi po natin naintindihan that love is a law, love is a command, no, commandment by God, no, mapapahamak po tayo. Kaya nga hindi natin pwedeng basta pairalin na lang yung galit natin or yung pakiramdam natin. Kasi alam niyo yun, tayo po ang mapapahamak. Amen? Good thing, once you obey the law, tayo po ang nagbe-benefit. Amen? The more natin nakukuha ang instruction ng Diyos, tulad po niyan, no, love your enemy, no, love your enemies. No, the moment na sinunod mo yan, nag-decide ka na sundin yan, ang magbe-benefit hindi yung mamahalin mo, kung hindi mismo ikaw na magmamahal. Amen? Why love is a law? In verse 35, sabi po dyan, your love for one another. Ito daw yung magpapatunay na tunay na disciple tayo ni Jesus. Amen? Another verse, in Matthew 5:44, sabi po dyan, but I say, love your enemies, pray for those who persecute you. Isa't isa, no? Paano ko kayo it is a command, no? Amen. Love to love our enemies. Amen po ba? At ang law diba? Ay walang sino dito, feelings. Pero wag ka na magtas ng kamay, no? Baka chismis ka pa ng katabi mo eh. No? Sino dito, pero tatanungin ko na rin kayo, no? Pumunta ka dito na meron kang kaalitan or meron kang hindi kasunduan. Yan. No? Alam mo na kung sino ka. No? Anong utos ng Diyos? Mahalin. Kaya mamaya, no, after nito, mag-decide ka, kunin mo cellphone mo, kung kinakailangan mo pag-meet personal, no, puntaan natin, gawin natin, dahil ito ay utos ng Diyos. Amen? Ang nakakatuwa, kapag sinunod natin ang utos ng Diyos, no, tayo po ang magbe-benefit. Kasi it is God's law to love our enemies. No? Hindi po natin pwedeng laging paiiralin yung galit, yung sama ng loob. No, we have to obey the command. Amen? So alam nyo, sa tuwing meron obedience sa command, meron po yung reward. No? Parang ganito po, para sa law of seed. Sino po nakakita na dito ng buto? Siyempre, lahat naman tayo nakakita na ng buto. No? Paano kunwari ang buto, ibabad ko sa baso na punong-puno ng alcohol? Ano kaya mangyayari doon? Walang mangyayari, di ba? Posible mamatay. Dahil ang law of seed, dapat yan tinatanim sa matabang lupa, dinidilagan, pinapaarawan. No, kapag ginawa mo yun, ano nangyayari? No, may lumalabas na puno, may lumalabas na bunga. Amen? Dahil sinunod natin yung law ng seed. Amen? Di ba kaya mapapansin nyo pag dumadaan kayo sa kalye, kahit yung mga kalye, nabibiyak yung daan dahil sinunod natin yung law of seed. Amen? The same thing, kapag sinunod natin ang law ng Diyos sa pagmamahal pagdating sa kapwa, alam nyo, merong lalabas na puno sa atin. Amen? Hindi ba literal, ha?
no, magkakaroon ng mangga, ng saging, hindi literal na ganon. Kundi, once you obey, gusto ko po maintindihan nyo, na tuwing sumusunod tayo sa kautusan or sa law, meron po tayong nakukuhang pakinabang. Amen? And ito po kailangan natin maintindihan, no? People will do things that will hurt our expectation. Amen? Talagang mabibigo tayo. Kahit yung asawa mo na, anak mo na, mabibigo at mabibigo ka niyan. Pero kinakailangan nating mag-decide na kahit anong, alam niyo yun, disappointment magawa nila sa buhay natin, kinakailangan natin mag-decide na mahalin sila. Amen? That is agape love. That is unconditional love. Ayan po yung agape love is the kind of love na kinakailangan po natin sa relationship. Amen? Sa mga may, taas po ang mga ng kamay ng mga mag-aasawa dito. Taas po ang kamay. Alam niyo kung bakit kailangan po natin ng unconditional love? Kasi mismong kapartner mo, minsan yan ang magiging enemy mo. No? Minsan twice a week, hindi nga lang twice a week, minsan twice a day pa or thrice a day. Amen? Kaya yung agape kind of love, yan po yung kinakailangan natin sa relasyon natin. Amen? Number 3. Tuloy po natin. Love is not an emotion but a debt that Number 3, no? In other words, ito po ay isang obligasyon, no, na kinakailangan po natin. Love is not gampanan. An emotion, no? But basa ko po yan in Romans 13:8. Number 3, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Isang obligasyon, no, na kinakailangan po natin. Love is not gampanan. An emotion, no? But basa ko po yan in Romans 13:8. Number 3, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Isang obligasyon, no, na sabi po dyan, huwag kayong mananatiling may utang kanino man, no, maliban sa utang ng pagmamahal. No, sino po dito nagbabayad na siya ng mga bills, no? O ng renta sa bahay, sa tubig, kuryente, sa cellphone, sa sasakyan, 'di ba? Sa tuwing dumadating yung mga bills natin, minsan dumadating sa point na parang ayaw nating bayaran, tama ba? Lalo na kapag napakalaki ng bayarin, no? Sino pong mag-a-agree diyan? Nako, ito na naman, bayarin na naman. 'Di ba? Dumadating sa point ng buhay natin, no, parang gusto natin, ayaw nating bayaran. Pero we have no choice, kinakailangan nating bayaran. Tama ba? Dahil yun ay isang obligasyon. Amen? The same thing with love. No, hanggat no, nabubuhay tayo dito, no, yung moment na sinuko mo yung buhay mo sa Panginoong Diyos, wala kang ibang gawin. Kahit gaano nakakairita yung katabi mo, yung kasama mo sa bahay, kasama mo sa work, no, you have to decide na kinakailangan mong mahalin yan. Amen? Amen. Hindi natin pwedeng, alam niyo yun, hindi pwedeng lagi tayong may dahilan. Hindi pwedeng lagi tayong ma-pride. No? Dahil ang kalooban ng Lord sa atin, mamuhay tayo sa pag-ibig. Amen? Amen po. Oh. And ito na po yung pang-apat na point ko. No? Sabi ko po sa inyo, mabilis lang. And maaari dito po maraming mag-disagree. This is reality. No? Number 4, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. Ang tunay pong pag-ibig ay walang reason, walang condition at walang expectation. No? Dahil lahat ang kalooban ng Lord sa atin, mamuhay tayo sa pagsababa. Kapag kaya mong sabihin yung dahilan ng pagmamahal mo sa isang tao, hindi yan tunay na pag-ibig. Naintindihan niyo? Ulitin ko po Kapag kaya mong sabihin yung dahilan ng pagmamahal mo dun sa isang tao, hindi yan pag-ibig. That is not true love. No? The love is canceled. It is no longer love. No? Nowhere in the Bible, kung nagbabasa po kayo, nowhere in the Bible makikita nyo na sinabi ng Diyos kung bakit niya tayo mahal. Basta sa Bible, mababasa lang natin na mahal tayo ng Diyos. Kasi the minute you give a reason kung bakit mo mahal ang isang tao, alam nyo, patayin na. No? Delikado po yan. No? Kaya nga, kunyari may magsasabi sa'yo, no, ng I love you. Kunyari, may magsabi sa'yo, alam mo, mahal kita. Huwag ka muna agad kiligin. Huwag ka muna agad kiligin. Ang gawin mo, tanungin mo, bakit? At yung sagot niya, makinig po kayong lahat, at yung sagot niya, yun ang magiging simula ng distraction ng inyong relationship. Na naiintindihan natin? Bigyan ko po kayo ng sample, no? Mahal kita. Kasi mahaba buhok mo. Paano pag nauso yung maikling buhok at nagpagupit ng maikli? Paano na yung pagmamahal na yon? Diba? Mahal kita kasi katawan mo 36, 24, 34.
Eh paano pag ang katawan niyan 38 na? Nakukuha po natin? Kaya ang tunay na pag-ibig dapat walang dahilan. Ang wife ko po, nakukulitan ako sa kanya, kasi tuwing mag-isa ako, lalapit sa akin yon, pupunta sa kilikili ko, sasabihin niya, love, love, mahal mo ba ako? Eh ako talaga kasi, tuwing tatanungin niya ako doon, oh syempre naman, love kita, kaya nga kita pinakasalan eh. Sabi niya, eh bakit mo ko love? Eh basta love lang kita. Hindi ko talaga masabi yung dahilan. So kakatanong niya sa akin, minsan napaisip na rin ako, oo nga no, bakit ko ba't mahal asawa ko? No? By the way, meron na po, mag-apat na po ang anak ko. Ako po ay 10 years ng kasal, kung di ako nagkakamali. No? So, lagi niya akong tinatanong. Sabi niya, mahal mo ba ako? Sabi ko, oo nga. Tapos kinukulit niya ako, gusto niya talagang magsabi ako ng dahilan. Eh, wala talaga akong masabi. Pero, minsan, napaduda na rin ako. Sabi ko, oo nga, no, baka mamaya hindi na tunay ito kasi hindi ko masabi. Pero the more ko pong binasa yung Bible, mas naintindihan ko, tama pala yung sagot ko. Kailangan ka pala, pag tinatanong ka ng isang tao, bakit mo mahal ang isang tao, hindi ka dapat nakakapagbigay ng anumang reason. Dahil kapag nakakapagbigay ka ng reason, no, pwede yan magbago. Kasi sa buhay na to, walang nananatili, lahat nagbabago. Amen? Sige po, the best na palakpak para sa Lord. Kaya nga nung nagpakasal kami, no, dati po natin kasama sa JA1 yun, yung nagkasal sa amin. No, kaya nga dapat daw, sa pag-iibigan, no, ang tama daw na linya, mali daw yung linya na, I love you because I like you. Ang tama pala, gusto kita kasi mahal kita. Amen? Kasi pwede pong magbago. Ngayon, sa tuwing merong reason, nagkakaroon ng condition. Amen? Oh, bigyan ko po ulit kayo ng sample. Mahal kita kasi maganda ang trabaho mo. Sino sinabihan ng ganyan? No? Yung mga gold digger, joke lang na. No, mahal kita kasi maganda trabaho mo. O, pues, ganito kailangan hindi ka mawawala sa trabaho na yan. Dahil pag nawala ka sa trabaho na yan, mawawala rin ako sa buhay mo. That is not true love. Amen. Kaya ang tunay na pag-ibigan, no, walang reason, walang condition. Amen? Mahal kita kasi ikaw yung pinakasikat, no? Sa school natin, ikaw yung athlete na sikat na sikat. Eh, paano kapag hindi na yung athlete? No? Gusto ko hanggang pagkasal natin, pag maglalakad tayo sa mall, pinagtitilian ka pa rin. Diba? Sa tuwing merong reason, nagkakaroon niya ng kondisyon. At ang pinakamalala dyan, no, wherever there is a condition, there is expectation. No? Nag-e-expect ka na. Alam niyo, ang tunay na pag-iibigan, wala pong expectation. Kasi the moment na mag-expect ka sa partner mo, palala na ng palala ang inyong relasyon. And na-experience ko po yan sa relasyon namin mag-asawa. Parang ako po, magkaiba po kasi culture namin ng wife ko. Sa bahay pong kinalakihan ko, kami po doon, lalo na pong tatay ko, organisado. Like kunwari, meron kayong lakad ng Sunday, Monday pa lang naka-ready na. Sobrang opposite ng wife ko. Ang wife ko naman, Sunday ang lakad, maghahanda yan Saturday ng gabi. May mga ganun ba sa inyo? So, sobrang opposite kami. Dahil lumaki po ako sa, alam niyo yun, advance yung mag-prepare, mag-ready, na ine-expect ko, bilang babae, ganun din siya. Pero alam niyo, the more ko pong gawin na mag-expect sa kanya, the more po kami nagtatalo. Amen? Kaya nga pinagpapasalamat ko sa Lord, no, na tinuruan niya ako na lahat ng ine-expect ko sa asawa ko, tanggalin ko at tigilan ko at simulan kong gawin. Alam niyo po, nung ginawa ko yon, mas lalo naging okay yung relationship namin. Amen? Kaya nga sa mga taong nag-e-expect dito, kung bakit lagi mainit ulo mo sa asawa mo, sa kapartner mo, kasi lagi ka nag-e-expect. Dapat ganito ka. Dapat pag uwi ko sa bahay, ganito, ganyan. Eh di ikaw ang gumawa para wala kayong pagtatalo. Amen? Kaya nga po, majority ng mga problema no, sa relasyon, it has to do with expectation. Marami kasi tayong inaasahan. No, kaya po familiar po kayo sa line na hindi ko ine-expect no, sa mga palabas, minsan sa tunay na buhay. No, hindi ko ine-expect na abot tayo sa gantong punto ng buhay natin. Yun ang problema kasi nag-expect ka. Dahil ang tunay na pag-iibigan, wala pong expectation. Amen? Alam niyo po ba that many people are pressured kasi pilit nilang fino-fulfill no, yung pressure para lang matugunan yung expectation ng kapartner nila. Amen? Kaya nga yung natutunan ko po sa asawa ko na hindi dapat talaga tayo nag-expect sa ating kapartner. Sabi mo yung katabi mo, expect nothing from no one.
Amen? That is true love. Maganda po yung hashtag ng ABS last year, no? Or last year, yung just love. Amen? No, just love. Hindi tayo mag-expect, hindi mo bibigyan ng dahilan kung bakit mo mahal ang isang tao. Amen? The moment bigyan mo ng dahilan, yung pag-iibig mo, alam mo, darating ang time, mawawala yan at magbabago. Kaya nga, ang goal natin, o ang prayer natin sa bawat isa dito, matuto tayong umibig unconditionally. Ibig sabihin, mamahalin mo yung kapatid mo, yung katabi mo, no, yung katrabaho mo, nang walang dahilan, basta sabi lang ng Diyos at yun ang tama. Amen. Come on, the best na palakpak para sa Lord. Last 2 slides, no? I will end na po pagkatapos itong 2 slides na to. Next slide, please. Kaya pag tinanong po kayo, what is love? Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Minsan sa tunay na buhay, no, hindi ko ini-expect na abot tayo sa gantong punto ng buhay natin. Maliban po sa 1 Corinthians 13, no, 4-7. Dahil ang tunay na pag-ibig, wala pong expectation. No, ito po ay isang desisyon na kinakailangan po nating pagpasyan na maibigay ang pangangailangan ng isang tao nang wala kang inaasahang kapalit. Kaya sino may manliligaw dito? No? Sa lahat ng manliligaw dito, kapag may nagsabi sa inyo ng I love you, wag agad kayong kiligin. No, balikan ninyo, tanungin nyo siya. So, willing kang ibigay lahat ng pangangailangan ko nang walang inaasahang kapalit. Kapag sumagot siya ng yes, pogi points. Pero pag sumagot siya, hindi, syempre dapat kailangan ganito ka, ganyan ka. Layuan mo na yon. Amen? Dahil ang tunay na pag-ibig, no, handa kang ibigay ang lahat nang wala kang inaasahang kapalit. The same thing na ginawa ng Panginoong Diyos sa atin, no? Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak nang walang inaasahang kapalit sa atin. Amen? No, tanggapin lang natin, no, yung ino-offer ng Panginoon. At yun na, maranasan natin ang kanyang pag-ibig. Amen? So, sino pong may natutunan ngayong umaga? Come on, the best sa palakpak para sa Lord. And this is my last slide. Sabay-sabay po nating basahin ng malakas. 1, 2, 3, go. Last slide, please. Make the decision to love everyone. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Unconditionally. Sino po dito nakapalitan ng pagkamatay ni Kobe Bryant? No, hindi ko ini-expect. Malamang, no, karamihan sa atin, no, nabalitaan natin yon. And isa po sa magandang narinig ko po sa pangyayaring yon, yung storya ni Shaquille O'Neal. Kasi si Shaquille O'Neal, matagal niya po nakasama sa basketball. At nagkaroon sila ng problema, no? Tapos kakaayos lang nila noong 2016. Nung nabalitaan niya pong namatay si Kobe Bryant, alam niyo pong ginawa ni Shaquille O'Neal? Lahat ng mga taong kagalit niya, kaaway niya, hindi niya kasundo, tinawagan niya isa-isa at nakipag-ayos siya. Diba? Nakakatuwa po. No, nung pinag-uusapan namin to ng papa ko, na nung minsan, siguro 2 weeks ago or 3 weeks ago, sabi niya, kaya Mark, no, makikita natin sa buhay ni Kobe Bryant, napaka-iksi ng buhay. No, kung mamumuhay pa tayo sa galit, no, sa sama ng loob, no, magtatanim ng sayang ang buhay. Amen? Kaya nga, ang challenge ko po dito, no, kung meron man dito, pumunta dito na, alam niyo yun, meron kayong galit, sama ng loob, hindi kasundo sa opisina, maaari sa pamilya nyo, decide to love them unconditionally. Amen? Huwag nyo silang paghanapan ng kung ano. Mamahalin natin sila dahil yun ang sabi ng Diyos at yun ang tama. Amen? Hindi natin sila mamahalin kasi meron tayong hinahanap sa kanila. Kapag meron tayong hinahanap sa kanila, hindi po yung tunay na pag-ibig. Amen? So ngayong umaga, mananalangin po tayo. No? Magsitayo po tayong lahat. And we're going to ask God, no, naturuan po tayong lahat, no, na umibig unconditionally. Amen? I want everyone to close your eyes. Sige po, yumuko po tayo at pumikit. And I will give you a minute, no? Sige po, yuko tayo at pumikit. And I will give you a minute, no? I identify those people na hindi kayo okay. No, maaari yan, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, or maaari, mga kakilala mo na nasaktan ka. No? So, at this very moment, no, decide to forgive them. Amen? No? Huwag kang papayag na ngayong 2020, mananaig yung sama or galit sa ating puso. No? Decide
ngayong taon na to na maghahari ang pag-ibig sa ating buhay. Amen? Kung gusto mo magkaroon ng masagana, pinagpalang taon, no, mamuhay tayong punong-puno ng pag-ibig. Come on, feel free to talk to God. Kung kalimutan mo muna yung katabi mo, just talk to God. Lord, turuan niyo po yung puso ko na magpatawad. Turuan niyo po yung puso ko na umibig nang walang hinahanap na kapalit. Turuan niyo po akong umibig ng walang dahilan. Basta iibig ako dahil ito po yung tama, ito po yung sabi ninyo, at ito yung nararapat. Ngayong umaga, decide na yung love na paiiralin natin sa puso natin, no, wala tayong hahanaping expectation. Na hindi natin ibabase sa ating emosyon, hindi natin ibabase sa ating pakiramdam, kundi pipiliin natin na umibig dahil ito ang tama. Come on, to forgive those people. No, kahit gaano naman kahirap yan, just ask God. Just ask God to help you. No, naman na mag-operate in love. And right now, I will pray. Taas po natin ating mga kamay. Heavenly Father, maraming salamat po sa umaga pong ito. Lord, thank you for teaching us how to love unconditionally. Lord, I pray na lahat po ng aming napakinggan, Lord, ma-i-apply namin sa aming mga buhay. Lord, after po ng celebration pong ito, Lord, mayroong mga relasyon na maaayos. Mayroong mga taong hindi nag-uusap, ngayon, Lord, magkakabati na, magkakaayos na. Lord, I pray for everyone na ngayon 2020, Lord, tatanggap kami ng mga mabubuting bagay. Lord, tatanggap kami ng mga dakilang bagay. Lord, ngayong taon na to, Lord, mag-aapaw, Lord, ang aming puso sa pag-ibig. Lord, turuan niyo po kami to love unconditionally. Lord, ikaw po ang makita sa aming buhay. Ikaw po ang maparangalan sa bawat salita namin, sa bawat desisyon na gagawin namin. Ikaw lang po ang maitaas. Maraming salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen and Amen. So, before I end, no, bigyan mo lang ng mahigpit na yakap yung katabi mo. Kung lalaki sa lalaki, babae sa babae, say mo, I love you. So, God bless us all.